Dito sa likod ko, kung makikita ninyo, dati itong tambakan ng basura na tinambakan naman ng lupa at sa ilalim nito ay maalingaso na amoy ng mga basura na siya naman nakakaapekto sa mga residente malapit sa dam site ng Payatas. Halina't tunghayan natin ang buhay ni Nanay Erlinda. Ako po si Erlinda Monternil. 31 years nakatira sa Payatas. Ano ba ang Payatas noon sa Payatas ngayon? May pinagkaiba ba? Ganyan. Sa lugar? Ganyan. May pagkaiba na talaga. Noon medyo maganda-ganda yung buhay. Sa ngayon wala na. Nagbago talaga kasi wala ng mga nabuhay mga tao. Kaya nga pumasok kami dito ng negosyo ng ganyan kasi wala nang iba. Wala nang iba sa pagtrabaho man sa iba, halimbawa mamasukan, wala rin malayo din. Saka mura lang. Kaya naghanap na lang kami ng iba na tuwan. Oo. Gaano katagal na po kayo nakatira dito sa Payatas? Mga 31 years na. 31 years. Sa pamilya niyo na, ilan po kayo? Sa pamilya ko, kami, siyam, Siyam po kayo. kasama na yung asawa ko. Mm. Sa mga anak niyo na, may nakapagtapos naman po. Isa lang. Isa lang ang nakapagtapos. Yung the rest po nagtatrabaho. Hindi niyo po sila kasama sa bahay. Hindi. Hindi na. Walay kami. Ang hiwa-hiwalay talaga. Iba na yung asawa ko. Iba na. Pero wala kaming anak. Yung siyam na yun ay sa unang asawa po. Pero lang, patay, dalawa, balik ito lang silang buhay. Mm. Ito lang sila. Pero mula po nung nag-asawa kayo ng una, dito na po talaga kayo nakatira. Dito na talaga. Dito na. Paano yung sistema ng buhay pag malapit sa tambakan ng basura na ito? Mahirap. Kasi wala nang ibang hanap buhay. Dati nung mayroon pa, tambakan, kapira kami kasi nananambakan na. Pero nung nawala na, hirap na. Paano ang sistema niyo na parang nangangalakal kayo, ganyan? Paano po sistema ninyo pag dito sa tambakan? Nangunguha ng mga kalakal. Mga kalakal. Tapos ibibinta. Yan lang ang pambili namin, bigas. Paano naman sa kalusugan naman? Paano po kayo naapektuhan nito? Nang pag malapit kayo sa tambakan ng basura? Siyempre, minsan nilalagnat. Hindi mo kasi yung bahay. Yung bahay. Minsan sakit sa ulo. Sakit talaga siya sa ulo. Pero tinitiis man yan, kaya man ang wala mang iba napuntahan. Nagtsaga na lang. Kaya medyo parang nasanay na lang ba sa amoy, marumi. Paano hindi niyo po ba naisip na lumipat ng ibang lugar? Naisip sana pero wala mang kakayahan na mapuntahan na magawa ng bahay, walang panggastos, gano'n. Paano nyo nasusuportahan yung pang-araw-araw nyo? Gawa ng 7 pala kayo sa pamilya. Ay, hindi naman po yun dito. Sa inyo Probinsya man yun. Yung dito, kaya man namin, ganito lang ginagawa namin. Sa araw-araw namin pangailangan. Kaya namin ganyan kasi dalawa lang kami dito, pang-ngatlo yung anak niya. Sa asawa ng utang. Paano naman yung sistema niya dito sa mga scrap ng foam? Ito, upitin pa, yung mga ganyan pa. Yan, binibili ko. 10 ang 1 kilo. Ngayon, pag magupit na, 17 na ang 1 kilo. Tapos pag nakapalaman na siya sa unang mismo. Hindi. Tinitimbang ganyan pala. ulit ito.
Tapos 17 na ang kuha sa akin. Binibili ko 10 ang gupitin. Ano. Tapos bago nila ipalaman dito. Dito sa mga ganyan unan. Ipapalaman na yan dito. Tapos ang ganito na kapag nakabuo na kayo ng isang unan, magkano na ang presyo niya? Ito, 8 ay 10. Yung mga ganyan, 7. Tapos mayroon pang maliit niyan, ganyan. 4 pesos lang ang isa. Magkano ang inyo doon Ano, yun lang, 4 pesos. Halimbawa, yan, ganyan kalaki. 7 pesos ang isa sa amin dyan. Bawat isa, 7. Hmm. Pag maka-50 kami, 350. 350 sa isang araw. O, pag maka-50. Paano yun, Nay? piraso. Kayo po na tatlo nandito, tigti 350 po kayo, hati-hati pa kayo sa 350. Hindi, depende din yan sa matapos niyan tela. Hmm. Depende yan sa tela nga matapos niya paggawa. Halimbawa, maka-30 lang siya, 30 piraso, edi. Yun lang ang kwentahin niya kung magkano. Yun ang kukwentahin kung magkano ang abutin sa 30 piraso. Sa Tag-City. Ganon, yun lang ang kita niya. Pero pag halimbawa ganyan, mga kuan siya, medyo mabagal, maka-20 lang siya, minsan. Yun lang din ang kikita. Pinakamataas dito, 300. Yun na ang pinakamataas. Pinakataas sa amin. 300 ang isang araw. Kasi minsan, hindi man makaabot, hindi man makaabot 30 yung kuan. Kasi magtatahi pa yung may-ari, ihatid pa dito. Minsan, walang mga material, mga bulak. Kaya nabibitin din ang trabaho namin. Maliit lang din yung kinikita namin. Kapag ka naman sa barangay, pag merong mga bigayan doon o kaya hatid ng tulong, naabutan naman ba kayo dito? Parang isang beses lang. Isang beses lang talaga Simula nung pandemic. pandemic, isang beses lang kayo Beses lang. naabutan. Bigas. Pangkalusugan nyo, Nay. May pa. May nahatid naman sila dito kapag halimbawa parang proyekto na check kayo. Kasi syempre malapit kayo sa mga tambakan ng basura. May mga gano'n naman. O wala talaga. Wala talaga. Wala. Kahit livelihood mga programs po, hindi kayo naabutan dito. Sila yung malapit sa kanila. Yun lang. Pero kami dito mga wala. May leader kami dito. Pero yung leader hindi nagsasabi sa amin. Kung may mga listahan nga parang kuan, parang sila lang nakakaalam, mga kapamilya lang nila. Kami nga wala. Tulad ng binaha kami. Binaha kami dito Sila lang nakatanggap. Tapos kayo parang binuo nyo na lang ulit. Sariling sikap lang talaga. Nagsarili kami para makakain lang. Tulad nung yung palakasan pa sa binigyan kami ng tulong. Pero ang malaking naitulong yung pare. Minsan sa taas, may simbahan yan. Yun ang malaking tulong dito sa amin. Mga kalahating kaban na bigas, may mga grocery. Nakailang bigay yun, hindi lang kay 5 beses. Bago matapos yung pandemya. Yun ang malaking tulong. Pero yung isang beses lang. Nakabigay man siya pero isang beses lang. Wala talaga ng pandemic na isang beses lang talaga siya nakapagkatid. Totoo man yan, hindi yan sinungaling sabi. Daming dito, reklamo. Dapat nga siya sana ang para ang mga tao hindi naniwalay sa kanya. So wala talaga, Nay. Anong masasabi nyo, Nay, dito sa takbo ng buhay dito sa Payatas? Wala naman. Ayun ko sa leader dito, siyempre siya ang nakakaalam. Kasi siya ang leader, siya maabutan agad ng mga kung anong sasabihin doon sa Wala na kaming alam doon kung ano. Kung mabibigyan ng chance, Nay, na makalipat ng ibang lugar o kaya mabigyan ng mas magandang oportunidad dito sa malapit sa Tambakan. Mas maganda. Maganda programa. Siyempre, tatanggihan ba yan? Maganda ng offer. Kung kayo, Nay, bibigyan kayo ng chance, titik natin yung opportunity na meron kayong mabigay na mensahe sa local government dito sa Payatas. Ano yung gusto niyo sabihin sa kanila, Nay?
gusto ko sana, ma'am, makatayo ako ng kunting maliit na bahay na sarili. Kung kaya man. Pero pag hindi, nasa inyo na yan. Kung Kasi gusto kong gusto kong mag-negosyo kunti para matigil yung trabaho kong ganito kay masakit na yung ngipin ko lagi, Pabunot ko nga to. Namaga, di ba? Tagal na to, hindi humuhupa yung maga. Mas lalo magaganyan ako, masakit. Masyado kung ginagawa. Yun talaga na parang kumbaga kung mabibigyan man ng tulong, Oo. dun lang sana mas magandang Masaya na. bahay, mas stable na bahay. Na hindi talaga kayo na gumagawa na rito. Kung hindi man makaya, bahala na. Ibibigay ninyo. Basta. Masaya na ako kahit ano lang. Mahirap man magkuan tayo ng tulong na nga lang, tapos mag-ano ka pa ng malaki. Mahirap yun. Kung ano lang maabot. Pero kay nagtanong ka man kung anong di sabihin ko rin. Di ba? Baka sabihin, ang laki naman ng inano mo, wala na kami niyan. Di ba? Kaya sa gusto lang ninyo. Pero gusto ko sana talaga magkabahay kami ng maliit. Kasi yung bahay doon, sa asawa ko yun. Pero hindi rin mismo sa kanya. Kasi yung kapatid niya, marami yan sila Kaya hindi na maasahan namin na sa amin talaga yun. May mga kapatid siya Bahay ng nanay niya yun. Nakatira doon yung mga anak niya. Puro na lang. Kung kayo lang parang gusto niyo na, hinto na lang kayo dito sa pagtatrabaho. Negosyo na lang talaga yung mas stable na trabaho. Mga tindahan bang maliit, yun kasi may edad na no? Wala nang lakas sa ibang trabaho. Dami nang naramdaman. Kaya, mas gusto ko talaga magpahinga nito kaya masakit yung ngipin ko. Pero walang choice. Wala talagang choice na. Sobrang na magsisixty na ako. Kunting taon na lang. Katanggalan na nga ngipin. Sa mga anak ko naman, wala man akong problema. Kasi medyo mayroon naman sila. Lahat ng mga anak ko, yung panganay ko, yan ang walang asawa kasi nagkasakit siya. Isang taon kalahati ko lang siya. Maipiktuhan ba yung utang? Hindi siya nakapag-asawa. Ngayon, nandyan sa ama niya. Pero hindi naman ako nag-alala dahil mayroon sila. Ako lang ang nagkaganito. Sa totoo lang, ako lang ang mahirap. Nanay nila. Pero pag isipan nila magbigay sa akin, ibibigay naman. Pero hindi talaga tulad na nandoon ka sa tabi nila. Minsan, nag-iisip ko sila. Pero wala akong problema sa kanila, meron na sila. Minsan, gusto ko pumunta. Nanapit ko yung asawa ko mag-keep. Kaya, tiniis ko na lang na hindi kami magkita. Ano yung parang pumapasok sa isip niya na kasi 30 years na po kayo nandito. Ano yung pumapasok sa isip niya? Gusto niya talaga makaalis talaga dito sa ganitong Ay, hindi naman ganun na umalis. Gusto ko magkabahay ako naman. Dito ba? Maliit. Kasi ayaw ko lumay. Nandyan yung mga anak ko. Kahit hindi ko sila makikita. Kasi malapit lang ako sa kanila. Hindi, ako lang talaga naghirap. Hindi rin ako nangyayari sa kanila. Siyempre, matagal na kami nag-iwalay.
napag-usapan na tulo yung luha ko. Hindi ko na sila nakita. Ilang taon na. Okay lang po, okay lang. Masakit siya, pero ako na lang. Kapag ganyan, Nay, na parang nagkakaroon kayo ng sakit-sakit, Nay, wala talaga matatakbuhan. Wala, sariling check-up lang. Kahit sa barangay, wala rin talaga. Hirap. Wala. Nagkasakit nga kami, hindi namin matulong. Sarili namin siya. Wala talagang pagkakataon na pupunta sila dito para man lang i-check kayo, kaya yung lugar, mapapaayos, ganyan, wala talaga. Ewan ko, parang hindi ko napansin ng mga ganyan na trabaho ng barangay. Pero pag may pumupunta naman dito. Binabawal nila yung magtambak ng mga ganyan, ng mga basura. Pero hindi Yan lang ang mahigpit. nila. Yan lang ang nila. Sinasabihan Pero lang sa po, mga kalusugan, wala. wala talaga. Wala silang Nay, naniniwala po ba kayo na sapat, kung meron man, yung ginagawa ng gobyerno ninyo dito para maisaayos yung mga polluted areas dito sa barangay ninyo? Oo, naniniwala kami. Naniwala ako dyan. Pag gobyerno na ang bigay. Tanong ay, naniniwala po ba kayo na sapat ang ginagawa ng gobyerno para maisaayos yung mga polluted areas dito sa barangay? Gaya po nitong tambakan dito. Consultative forum ng mga barangay, which is ayun pa nga ang aking nag-conduct sila ng environmental forum. Kailan lang ito? Ako ang nag-attend mismo. Kaya ako nasasabi, guys, technically, objectively, ina-address ko sa inyo na ang solid waste management program nito madepende sa environmental threat assessment. Yung binabanggit ko sa inyo is a technical. Gusto namin mapabilang ang Barangay Payatas most participative governance, local governance arm o local government arm ang Barangay Payatas na ma-overcome niya itong ganitong proseso. Bakit? Hindi ito gawain lamang ng iisang ulo, kundi kailangan dito yung mga technical na mga tagapagsaliksik patungkol sa epekto ng basura to human being and even ecosystem as well. Kasi pag hindi natin yung programa, maiging nga kayo social science students. Imagine kayo ang which is dapat ito mga environmental science ang nagtatrabaho nito. Alam ko man ang ibig sabihin ng teacher ninyo dito on socio-political aspect. Kasi alam nila ang call of significance nito. Ito ay general call ay. Alam natin yan. Kaya nga kailangan natin, kung hindi man kaya natin na madalian, i-educate natin ang iba nating endeavor. Na i-value natin yung ating mga ginagawa patungkol sa pagdami ng basura. Kasi kung hindi natin yan gagawin, sino ang gagawa niyan? Tayo lang naman ang nagdudulot niya. Kaya guys, ilagay ninyo sa inyong report na ang Barangay Payatas ay nasa kasalukuyan, nasa mantra lang kami ng batas, yung tinatawag nilang Solid Waste Management Plan na ini-implement ng Quezon City. Kaya kung mapapansin ninyo, meron dito mga contract na mahirap din banggitin, yung mga truck from the city government, yan yung arm or mechanism, at siyempre na kami ay napailalim dyan because kami ay sakop ng Quezon City.
Pero in terms of yung ibang aspeto kung paano niyan namin ginogobyernuhan bilang isang maliit na gobyerno sa lungsod Quezon, ginagawa namin ang paraan na makakumplay kami sa ini-implement ng DENR. Kaya nga, katulad niya, nakita ninyo, nag-attend kami ng mga consultative forum para ma-address namin yung necessity ng ating barangay. Na tayo ay maging compliant doon sa tinatakda ng batas na magi tayong kabahagi bilang isang pamahalaan nakabilang sa National Capital Region. Kasi pag once na dito nagsimula ang upo, lahat ng kailugan, bababa yan sa ilog hanggang sa karagatan. Hanggang mapulyot na yun, ay wala na tayo. Saan tayo pupulit na para pareha yan? Baka abutin niya, magkaroon na ng kaso, yung mandamos, yung writ of kalikasan, o yan. At least aware kayo niyan kung bakit binabanggit ka ni Sir. Kasi medyo yan ang mga pinag-aralan ko during the postgraduate studies. Na pag lumaki ang epekto, pwedeng maging alarma at maging tugon niya ng national government na magdeklara ng writ of kalikasan. Na ipa-stop anuman, kaya nasara ang dam site ng Payatas because of that. Kaya hindi lahat ng solid waste management program ng gobyerno effective in nature. Dapat meron ding nag-aaral. We need to do things na pag-aralan talagang maigi ang lahat ng pulisiya ng pamahalaan kasi hindi perfecto. Hindi perfecto ang ating policy. Kaya we need to consult ng mga technical people na they are aligned to do the ecological and biological assessment ng mga waste na nagagawa ng mga tao. Kaya ibabalyo natin yan sa pamamagitan ng mga patakaran at dapat maibaba sa amin sa barangay yung mga patakaran na technically proven ng concerned government agency. Yun na yan ang ibig sabihin. Ang barangay ay kumaga sa ano ay coordinating body lang kami dito na nag-i-implement ka ng mga batas. At least aware kayo na ang limitado lang din kami dito sa barangay because of the existing law na panuntunan ng ating gobyerno na sundin namin yun at dapat yun ay implementa ng barangay para sa kabutihan ng ating mga komunidad. Kasi marami kami. Pantatlo kami sa pinakamalaking barangay sa Quezon City. Kaya grabe, unang-una dati itong basurahan. Which is ngayon MRF na, Materials Recovery Facilities ng buong Quezon City bago dalhin na Montalban area. Pero nandito pa rin ang threat. Kaya guys, natutuwa ako at pinag-aaralan ninyo ang aking area of specialization sa environmental management. At sana may mga iba pa kayo may kahit na mga estudyante na welcome ang Barangay Payatas. Thank you guys and more power.